pag nanalangin po tayo, bakit Ama, ganun pang gagamitin natin? Ibig sabihin lalaki po. Ngayon, kung namali naman po tayo ng pagtukoy kasi lalaki, kung siya naman ay babae, nung ipanganak po ang Diyos, yung si Kristo, naglihi din po ba siya? Ganun po. Alam mo kapatid, yung iniisip mo sa iyong sarili, yun ay bagay na material. Alam mo, iba yung bagay na material kaysa sa bagay na espiritual. Dapat mong maintindihan, ang salita ng Diyos ay mayroong spiritual significance, mayroong kahulugang espiritual. At yung kahulugang espiritual, yun hindi natin yun basta maiintindihan kung ilalagay natin sa material. Alam mo, ang kapareho nung sa iyong kaisipan, yung kapareho nung guro sa Israel na si Nicodemo. Basahin natin ang 3:3 ng Juan. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Ayun, yun ang sagot ni Nicodemo kasi sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang naging isip ni Nicodemo, paano maipapanganak uli ang tao kung lalo na kung matanda na? Pwede ba siyang pumasok uli sa tiyan ng nanay niya para ipanganak? Ang pagkaintindi ni Nicodemo, pag ipapanganak, ang manganganak nanay. Kailangang may nanay magbubuntis. Yun ang pagkaintindi natin pangkaraniwan. Pero ano ibig sabihin ni Kristo nung ang kailangan ng tao ipanganak na muli? Paano mangyayari yun? Papasok ka uli sa tiyan ng nanay mo, tapos magle-labor uli ang nanay mo, at pag hindi na kaya, cesarean, ganun ba? Basahin natin ang 1 Pedro 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang panganganak na muling tinuturo ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng nanay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para ang tao maipanganak na muli. Ang ibig sabihin, kung nung ikaw ay unang ipanganak, ay namolde ka sa tiyan ng nanay mo. Yung tiyan ng nanay mo ang nagmolde sa iyong pagkatao. Yung salita ng Diyos, parang tiyan yon. Pwede nung imolde ang tao. Baguhin ka. Yung dating lasenggo, aalisin sa iyo paglalasing. Dati kang babaero, aalisin sa iyo yung pambababae. Dati kang magnanakaw, aalisin ng salita ng Diyos yung pagnanakaw mo. Pag nangyari na lahat yun, magbabago ka. Yun ang kahulugan ng pagkapanganak na muli. Basahin natin ang Efeso 4:25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Pakinggan mo mga kapatid, pagka tinakwil mo ay kayong kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan. No? Ibig sabihin, magbabago ka. No? 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Lisin mo yung kasinungalingan, magsasalita ka ng totoo na. Tapos, yung nagnakaw ka, huwag nang magnakaw pa. Aalisin mo ngayon yung pagnanakaw na nasa iyo at magtatrabaho ka na, gagawa ka na ng mabuti. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na yon,
mamomoldi ka ng isang bagong pagkatao. Dating magnanakaw, maalis yung pagnanakaw. Dating sinungaling, maalis yung pagsisinungaling. Dating babaero, maalis yung pagkababaero. Dating drug addict, maalis yung pagka-drug addict. Babaguhin ka nung salita ng Diyos. Magkakaroon ka ngayon ng bagong pagkatao. Yun ang ipinanganak na muli. Bakit pinanganak na muli? Nagbago ang ibig sabihin. Ano? Ang nagpabago, yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos pwedeng manganak. Hindi ibig sabihin nagbuntis yung salita ng Diyos. Ano? Kundi, napaloob ka dun sa salita ng Diyos na moldi kang panibago. Naging bago ang iyong pagkatao. Basahin natin ang Efeso 4:24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Salamat